Godzilla laban kay Titan X. Pagkatapos ng ilang buwang paghihintay, dinala ng ikawalong episode ng ikalawang season ng Monarch ang malaking laban sa pagitan ng hari ng mga halimaw at ng bagong halimaw na si Titan X, na ngayon ay alam na natin na hindi isang destroyer titan tulad ng Mudos o Ghidorah. Ang totoo, ang nakakalungkot nitong misyon ay sa wakas ay ibinunyag na sa huli ay humantong sa paghaharap ni na Titan X at Godzilla. Walang panaginip na yon, totoong kanon na paglitaw ito ni Godzilla sa Monsterverse. Malaki ang paghaharap, pero natupad ba ng laban ang inaasahan? At sulit ba ang pagpigil kay Godzilla para sa sandaling ito? Tara, simulan na natin. Bago yumanig sa mundo ang malaking labanan, sa wakas ay nabunyag na ang misteryo sa ruta ng migrasyon ni Titan X. Lumabas na, mas magkatulad pala ang Titan at biolohiya sa totoong mundo kaysa inaakala dati. Katulad ng isang inang pagong dagat na matagal na naglalakbay sa dagat, ang pabugso-bugsong paglalakbay ni Titan X sa karagatang Pasipiko ay dahil siya ay buntis. Ang paglipat-lipat niya ay natural na proseso kung saan pupunta siya sa isang lugar marahil kung saan siya ipinanganak para mangitlog. Ngunit hindi talaga ito ang tamang baybayin para sa kanya. Nagulo ang panloob na kompas ni Titan X kaya itinuring siyang nawawala. Hindi na siya makapaghintay, kailangan nang ilabas ang itlog. Delikadong sitwasyon ito para sa kanya dahil kailangan pumasok sa teritoryo ng iba para mailabas ang kanyang itlog. Sinusubukan niyang maging ina. Hindi natin alam kung ito ang una niyang anak, pero bilang tanghing kilalang miyembro ng kanyang uri, mahalaga ang itlog na ito. Sa tabing dagat, tinulungan ng mga salagubang na magtayo siya ng pugad para maprotektahan ang kanyang itlog. Hindi pa rin malinaw kung bakit tinutulungan ng maliliit na nilalang ang higante. Alam siguro nila na kapag namatay si Titan X at hindi napisa ang itlog na ito, mawawala ang kanilang pinakamalaking kakampi at pangunahing pinagkuunan ng pagkain sa mundo ng mga Titan. Maaring nabubuhay lang ang mga Scarab dahil kay Titan X. At kung wala siya o ang kanyang uri, maaari ring sila mismo ay maubos. Tulad ng mga anay, ang mga Scarab ay bumubuo ng kakaibang estruktura sa paligid ng itlog at mahigpit itong hinahawakan habang binabantayan ng ina. Ang maselang prosesong ito ng paggawa ng pugad ay mahihirap ang asikasuin ng napakalaking ina. Pero ang talagang mahusay niyang gawin ay protektahan ang itlog na ito gamit ang buong katawan niya. Kung ang rutang migrasyon ni Titan X ay gaya ng sa pawikan, ang pagprotekta niya ay tulad ng inang buwaya na handang umatake sa sino mga bantang lumapit sa kanyang supling. Gaya ng inang pugita, binabantayan niya ang itlog gamit ang katawan bilang panangga. Halos wala nang makakapagpaalis kay Titan X sa tabi ng kanyang itlog. Sabi ko, halos. Papalapit na si Godzilla. Hindi pa alam kung ano ang balak gawin ng Apex sa itlog at supling ni Titan X. Nayon malino na kung bakit hindi pa inaatake ni Godzilla si Titan X. Parang asong panlaban, ipinatawag ni Lisho si Godzilla at ang malalakas niyang tunog ay nagbibigay ng tono sa mga susunod na mangyayari. Isang harapan laban sa sobrang protektibong ina, si Titan X. Nagising siya mula sa malalim na tulog sa madilim na kailaliman ng karagatang Pasipiko. Mabilis naglakbay si Godzilla, tumawid ng malayong distansya sa maikling oras, malamang dahil sa paggamit ng masalimuot na sistema ng mga lagusan sa pagitan ng mga mundo na unti-unti nang mas nauunawaan sa Monsterverse. Ito kaya ang labas ng kanyang lungga na nakita nating sumabog sa King of the Monsters? Posible. Ngayon, alam na sa Monsterverse na mas marami palang ganitong lugar kaysa dating akala. May mga pahingahan si Godzilla sa iba't ibang bahagi ng karagatan na pwede niyang daanan at tulugan kung kailangan. Ito ang mismong ginagawa ngayon ni Godzilla. Ang signal na inilabas sa karagatan ay nagpilit kay Godzilla na kumilos. Malamang hindi niya matukoy kung saan talaga nanggagaling ang signal, ang alam lang niya ay isa itong abala na dapat niyang pigilan. Kaya nang dumating siya sa baybay ng pugad ni Titan X, kahit ano pa man ang dahilan ni Titan X sa pagiging naroon, handa na siyang makipaglaban. Kahit di sapat ang presensya ni Inang Titan para magbangon muli si Godzilla dahil hindi tagapuksa si Titan X at ayaw nito ng gulo, nananatiling mahigpit pa rin ang mga patakaran ni Godzilla para sa ibang Titan. Pinakamahalaga, huwag pumasok sa kanyang teritoryo at sundin ang mga patakaran. Kung nanatili si Titan X sa kanyang ruta ng migrasyon,
malamang hindi siya atakihin ni Godzilla o baka matagal na siyang patay at hinabol na sa napakahabang panahong kapwa sila nabubuhay. Dahil naligaw siya at napalayo, napilit siyang manatili sa baybayin dahil di na mapigilan ang pangitlog, nilabag niya ang pangunahing batas ni Gojira. Ang bagong inang nagbabantay sa anak niya ay pwedeng targetin ng King of the Monsters. Ngunit hindi madali para kay Godzilla talunin si Titan X. Kahit pinakamalupit siya, wala siyang lihim na sandatang hawak ni Titan X. Ang matinding puwersa ng isang inang nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Isang saludo sa lahat ng mga ina anuman ng uri na nanonood na yon. Kahit hindi teritoryo ni Godzilla, hindi hahayaang basta-basta ni Titan X na pumasok doon at takutin ang kanyang supling. Hindi maiwasan ang labanan. Sabi ni Godzilla, umalis ka o mamamatay ka. Sabi ni Titan X, subukan mo. Hindi niya iiwan ang itlog niya, lalaban siya. Pwede na nating ikumpara at makita ang pagkakaiba ng dalawang Alpha Titan. Mas malaki talaga si Godzilla pagdating sa laki ng katawan. Mas matangkad siya at mas malaki ang pangangatawan, mas makapal ang katawan at malalakas ang mga braso at binti. Malinaw na mas malakas si G-Man, ang mas malakas na Titan. Pero sa laban nila, halos patas lang. Bahagi nito ay dahil sa mas kakaibang paraan ni Titan X sa pakikipaglaban dahil sa kanyang biyolohiya. Lagi niyang ginagalaw ang maraming galamay para lituhin, guluhin at pigilan si Godzilla na sumugod na paborito nitong estratehiya sa laban. Pinagsama pa ang liksi at atletikong katawan na parang pugita, kaya niyang gumalaw sa kakaibang paraan, isang hamon na di lubos na paghandaan ni Godzilla. Kahit ang hari ng mga halimaw ay kailangang mag-ingat kapag lalapit sa dambuhalang panga ni Titan X na ilang ulit na mas malaki kaysa sa sarili niyang panga. Malamang mas malakas pa ang puwersa ng kagat ni Titan X kaysa sa kagat niya. At kahit madaling mapunit ang maraming galamay, ipinakita nilang kaya nilang mag-regenerate tulad ni Ghidorah na nagdadala ng sarili nitong mga misteryo na itatabi muna para sa ibang araw. Pantay ang laban ni Godzilla at Titan X dahil sa lakas ng una at sa natatanging biyolohiya at matinding pandama ng huli bilang ina. Hindi basta pwedeng sugurin ni G-Man si Titan X at bugbugin hanggang mamatay. Malakas talaga ang hindi inaasahang hampas ng buntot kay Titan X. Nagbubuno ang dalawang halimaw. Si Godzilla umaatake habang ang isa ay mahigpit dumidepensa. Sa tuwing susubukan ni Godzilla na hawakan si X, agad niyang hinahawakan ang mga braso, ulo o ibang parte ng katawan nito para pigilan ang pag-atake, ilihis ang sentro ng bigat niya at maiwasang magamit ni Godzilla ang buong lakas niya laban kay X. Habang pinapanood ko ang laban na ito, naalala ko ang simula ng Monsterverse kung saan ang mga Titan ay parang hayop kumilos, hindi tao. Ang mga galaw nila sa laban ay biglaan at medyo magulo pero likas na kahanga-hanga. Parang nanonood ka ng dalawang oso na naglalaban, ang laban na ito ay ramdam mong totoo at natural. Pareho nilang sinusubukang tapatan ang galaw ng isa't isa paulit-ulit. Ito ang sukdulang laban ng wrestler at grappler ayon sa estilo nila. Ngunit nang manakaw ang itlog ni Titan X mula sa pugod nito, nag-iba ang laban. Kitang-kita mong nataranta ang inang Titan na mas takot mawala ng itlog kaysa sa anumang gawin ni Godzilla. Halos hindi na niya pinapansin ang G-Men habang sinusundan ng tingin ng itlog at pilit pinipigilan si Godzilla gamit ang mga braso. Ang pagkakabaling ng atensyon nito ang nagbigay kay Godzilla ng pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Inihanda niya ang kanyang pamatay na galaw. Dahil hindi na siya binabantayan ng inang Titan, patuloy niya itong hinawakan hanggang sa nayakap niya ng mahigpit si X. Noyon nahawak na niya ng maayos si Titan X, ginamit ni Godzilla ang kanyang malaking katawan para itumba ang Titan sa kanyang tagiliran. Inilalantad ang ilalim ng tiyan nito na mas manipis ang balute. Umandar ang atomic powers niya, kaya alam na ni Titan X at iba pa ang susunod na mangyayari. Dito ipinamalas ni Titan X ang tapang at galing niya bilang mandirigma. Sa isang iglap, sumugod ang dambuhalang halimaw sa lupa, tila pinalit ang kanyang katawan at idiniin ang sarili pababa ng kasing patag hanggat maaari para makaiwas sa pagsabog. Ito ang isa sa pinaka-atletikong galaw na ginawa ng Titan sa unibersong ito. At ang pagiging matalino niya para malaman kung ano ang paparating, tiyempuhan ito at pagkatapos ay makaiwas sa huling milisegundo ay nagpapatunay na ang Titan na ito ay kabilang sa alpha na kategorya. Nakita na natin, karamihan sa mahihinang Titan ay hindi kayang iwasan ang kakaibang ataking ito.
Nagawa pa lahat ni X yon kahit mas iniisip niya ang itlog niya kaysa kay Godzilla. Kahit muntik na siyang mamatay, di pa rin niya inalis ang tingin sa itlog, likas sa kanya ang protektahan ang anak. Kaya na mas maliit na babaeng oso na takutin at patrasin ang mas malaking lalaking oso kapag pinoprotektahan ang kanilang mga anak. Kaya posible talaga ito ayon sa totoong mundo. Pero kilala natin si Godzilla at alam nating hindi siya kailanman sumusuko. Eksperto siya manghuli ng babaeng titan at mga inang titan. Mag-ingat kayo mga babae. Unang round pa lang ito. Ang huling episodes ng season 2 ay puno ng aksyon mula kina Godzilla, Titan X at may susunod pa. Kung di ka pa excited, na yun na ang tamang panahon para ma-excite. Maikli man ang malaking laban ngayon, magandang pagkakagawa at masayang makita na ang laban ng mga Titan ay hindi ginawang parang eksena ng superhero. Sayang lang na hindi madalas mangyari ang ganitong eksena sa Monarch o kahit sa ibang TV show dahil mahirap buhayin sa CGI ang mga ganitong halimaw. Nilaktawan ng Monsterverse ang panahong yon bago naging puro siyensyang piksyon kasi ang saya panuorin ang laban ng mga Titan. Parang dalawang hayop lang na ginagawa ang likas nilang gawain gaya ng matalinong sabi ni Dr. Grant. Sa tingin ko, ang paghintay ng mga manonood para sa laban na tila panimula lang sa mas malaking laban na darating ay dapat sana'y nangyari mas maaga pa sa season. Hindi naman matindi ang laban, parang mabilis ang sagupaan lang. Para sa akin, ang setup at presentasyon ng laban na ito, visual at sa kwento, ay naging tampok at isa sa mas magagandang dahilan para magkaroon ng labanan sa Monsterverse mula pa noong kay Ghidorah. May mga dahilan sa likod ng laban na ito bukod sa simpleng pagsulong ng kwento. Isa sa mga pangunahing alalahanin ko sa mga bagong pelikula ay kung paano basta-basta na lang nangyayari ang mga laban ng Titan. Ang laban ni Titan X at Godzilla, pati na kung paano nag-react at kumilos ang mga tao sa pangyayari ay maganda sa paningin at talagang nagustuhan ko. Sulit ba maghintay ng 8 episodes? Hindi masyado pero thumbs up pa rin para sa akin. Ako si Jacob at makikita tayo muli sa susunod mga matatapang na tagapagsiyasat ng Monsterverse.